Wala ka bang pera at gusto mo mag-swimming at tumalon sa malinaw at malinis na ilog na yan? Tara na at puntahan natin ang ilog na yan na matatagpuan lang sa Antipolo, Rizal. Pero bago yan, kailangan muna natin tahakin ang hindi naman masyadong mahirap na daan. Rough road lang siya ng kaunti at may mga bato na kaunti rin pero kaya naman sa lahat ng klase ng sasakyan. Kaya lang dahan-dahan lang pag medyo bago ka pa reto. Basic nga lang sa mga tricycle na pumapasok sa daan na ito. Hindi ko lang alam kung sa tag-ulan ay kaya pa rin ng lahat ng klase ng sasakyan dito. Pero sa tingin ko kaya naman siguro. Nakarating na kami dito sa may Sitio Apia, Calawis, Antipolo. Nasundan namin yung naglalako ng mga isda. Gusto ko sana bumili kaya lang naalala ko wala pala kaming pera. Papalapit na kami sa pinaka-basic na daanan paakyat papuntang Esbol Falls. Sobrang tarik niya at madulas ang daan dahil sa mga maliliit at malalaking graba at buhangin na tinambak para hindi maputik ang daanan. Kasalukuyan kasing ginagawa ang kalsada dito kaya tinambakan nila para makadaan ang mga truck. Pero sigurado, kung sa tag-ulan dito mahirapan talaga mga sasakyan umakyat sa kalsada na ito. Pero kung sanay ka na sa kalsada na ito, bisik na bisik lang sa'yo to. Tinitingnan ko yung puno ng mangga sa hindi kalayuan. Yun daw ang landmark para alam mo na lampasan mo na ang pinaka-basic na daanan papuntang Esbol Falls. Pero sabi nila laban lang. Laking pasalamat namin noong nalampasan namin ang puno ng mangga. Pakiramdam ko nanalo ako sa karera na walang kahirap-hirap. Sa unahan pala ay konkreto na ang kalsada pero hindi pa lahat. Mga ilang araw pa hindi na mahirapan ang mga tao na nakatira dito na pupunta sa bayan. Makapagpahinga na rin ang mga kabayo pag matapos na ang kalsada dito. Hindi biro ang tinatahak ng mga hayop na nagkakarga ng mga produkto papuntang bayan. Sa layo ng nilalakad ng mga kabayo, syempre nauhaw din sila at nagugutom. Siguro kung nakapagsalita ang mga kabayo, humihingi na yan ng hamburger sa Jollibee at malamig na halo-halo sa Mang Inasal. Pero napaka-low-key ng mga totoong hayop, kumakain lang sila ng damo at umiinom kahit di nila alam kung malinis o madumi ba ang tubig. Hindi rin sila nagre-reklamo kahit natulog lang sila sa labas at maraming lamok. Masaya na sila basta may mga luntiang kapaligiran sa paligid. Alam nilang hindi sila magugutom. Abutin man ng pagbabalik ng mga dinosaur. Ginagawa na rin pala ang tulay dito para pag lumaki man yung ilog at bumaha, tuloy pa rin ang hanap buhay ng mga tao na nagsasaka dito. Sa paglipas ng panahon nakatayo na rito ang mga subdivision, mga pagawaan. Hindi mo na makikita ang mga luntiang kapaligiran. Makikita mo na lang dyan ay mga kamoteng kung saan-saan tumutubo. Napakalungkot isipin. Tama na ang drama at naluluhan na ako. Hu 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 hu! Mahilig kasi ako makinig ng mga drama sa radyo nung kabataan ko. Pero ngayon bata pa din naman ako pero wala nang drama sa radyo. Puro politika na lang ang maririnig mo. Mabuti pa dito sa bundok tahimik, walang stress at nakaka-relax. Sana all! Tutuloy na tayo sa aming pupuntahan, mainit na ang sikat ng araw. Naghahanap na ng tubig ang lalamunan ko pati ang katawan ko. Gusto ko na magtampisaw sa ilog at tumalon. Matagal na ring panahon na hindi ako nakaligo sa ilog. Di totoo yan. Pero mukhang malayo pa kami. Tatawidin pa lang namin ang ilog na nagdudugtong sa Esbol Falls at Manadlam Falls. Maputik na ang daanan dito, wala ng graba at buhangin. Pero maaraw naman kaya hindi siya madulas. Pero dahan-dahan pa rin sa pagmamaneho. Siguro sa sunod pag nakabalik kami dito, sementado na itong daan na ito. May mga tindahan na rin pala dito sa Bukana. May mga butsukoy din kami na abutan, pupunta din sila sa falls. Huminto muna kami at bibili ng makakain. Hindi pala kami bibili. Utang pala, wala pala kaming pera. Hindi na kami nagtagal sa tindahan at tumuloy na kami. Nakakapasok naman ang sasakyan papunta doon.
sa pinakamalapit na parking sa Esbol Falls. Medyo mabato lang ang bukana ng daan kaya dahan-dahan lang lalo kung may back ride ka. May mga parte din kasi ng daan na maputik talaga at madulas. Yung ibang part ay maayos naman, pwede ka mag-tumbling kung gusto mo. Naabutan namin yung mga askato na naglalakad sa di kalayuan. Ang bilis nila maglakad, hindi halatang mga anak sila ng mayaman. Exercise lang yata nila ang paglalakad at akala ko rin sa bukana lang ang mabato na daan pati pala sa kalagitnaan. Mukhang maraming alaksan ang kailangan ko nito mamaya. Pag uwi daig ko pang binugbog ng 10 boksidor. Concentrate lang ako sa daan para masigurado na safe ang paglalakbay namin. Mahirap na kung masimplang ka dito sa maputik na daan, pero mahirap din pala kung sa daan ka lang. Nakakonsentrate di ko na napansin ang karatula papuntang Esbol Falls. Kaya lumagpas kaming kaunti, kaya nagmenor ako at umatras kunti. Bumaba muna kami at napansin namin na may nakaharang na kawayan sa daanan. Papasok sa parking ng Esbol Falls? Nag-check muna ako sa perimeter kung safe ba. At tiningnan ko ang karatula na nakapaskil at sinubukan ko tanggalin ang kawayan na nakaharang sa daan. Mabuti na lang at napadaan si Ekorid kaya nang tanong kami sa kanya. Hindi ba sarado? Kasi nakaharang yung kuwain kayo eh. Yan. Diretso lang yan. Pero okay lang pumasok. Ang dami ng motor yan. Okay. O kasi inarang kasi yung kuwain kayo eh. Nakaharang naman talaga yan eh. Harang talaga? Pag may dumaan yan dyan, binubuksan lang. Pwede ibalik naman pag-prospan dyan. Salamat ha? May ano pa doon? Usada pa doon? Ganun ba? Clear na ang perimeter kaya tuloy na uli hanggang makarating kami sa pinaka-parking ng Esbol Falls. Marami na pala tao sa falls. Marami na nakaparadang segbin dito sa parking area. Libre lang parking. Area dito kita nyo naman kahit saan mo gusto pumarada, walang problema. Hanap ka na lang ng malilim para hindi mainitan sa sakyan mo. Three days later. Mula doon sa parking kailangan, maglakad ng mga 20 minuto. Siguro bago ka makarating sa ilog. Maayos naman yung daan pero nakakahingal din. Pero ayos lang, maaliw ka naman sa ganda ng kalikasan. Makaon ng dabong anak. Muni. Mo nagdabdabong god. Naabotan na naman kami ng mga askato. Ang bilis talaga nila, di ko napansin nasa likod na pala. Sanay yata sa lakaran tong mga asakato na ito, pinauna namin sila. Gusto na daw nilang himay-himayin ang ilog at ligong-ligo na sila. Hanggang narating namin ang bukana ng ilog. Ito ang extreme na daan pababa sa ilog. Kung hindi ka sanay, mahirapan ka talaga bumaba. Sobrang tirik ng daan, tas karampot lang ang pwede mo hawakan at aapakan. Kapit ka lang sa mga nakausling ugat ng mga kahoy para di ka mahulog.
cellphone. Ha? Tulog. Nandito na kami sa baba ng falls, parang stagnant water na hindi na, umaagos ang ilog dahil sa kawalan ng ulan. At mag-ingat pag nandito ka na, masyado madulas ang mga bato, pero sulit naman ang pagod mo pag nakita mo na ang Esbol Falls. Walang entrance fee dito, as in libre! Kaya tara namang tampisaw na sa malinaw at malinis na falls. Kala namin kami lang dayo sa lugar na ito. Pre, naganito lang kayo? Naganito lang? Laguna? Gusto ko sana puntahan yung pinaka-falls, pero napansin ko meron pala tagabantay. Kaya din ako tumuloy. Pinagmasdan na lang namin ang mga batang masayang nagtatalunan sa pampang. Napaka-basic lang para sa kanila ang pagtalon ng napakataas. Kahit nung kabataan ko hindi ako ganyan katapang tumalon, hanggang dito na lang. Thanks for watching. Pulse, subscribe, and share.